Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, kinausap ni Pril ang ating bida para siya ang mag-asikaso sa mga gamit nito. Bagay na nagustuhan naman ni Tirsing. Nakita ni Tirsing si Pipita kung paano siya makipag-usap sa mga alaga ni Facundo na aso at isinumbong ito kay Lagrimas. Sinabing nababaliw na si Pipita at hindi sumang-ayon si Lagrimas sa sinabing iyon ni Tirsing sa kanya. Gabi na nang makauwi si Facundo sa kanilang bahay at hindi tumigil na nagbusina hanggang hindi nabuksan ang kanilang gate. Napuyat ang dalaga kaya hindi siya nakapasok sa trabaho kinaumagahan. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Hanap Buhay ng Madiskarte, dito sa ating dula, Super Pipita. Ang dami ninyong binibilang na pera. Parang lagi kayong nananalo sa weteng. Hindi ako tumataya sa weteng. Baka mabaon lang ako dyan. Kaya nung kaibigan ko, nakipagpustahan sa basketball. Natalo siya. Ang laki ng natalo niya. Kaya nagsisisi ngayon. Nangihinayang sa perang pinaghirapan niya. Terseng! Sir! Eto, 5,000. Mamalengke kayong dalawa ni Pipita. Ay, kahit ako na lang mag-isa, sir. Kaya ko naman. Dito na lang si Pepita. Dito na lang siya sa bahay. Wala kayong mautusan kapag dalawa pa kaming mamamalingkay. Baka hindi magkasya yan, Papa. Dagdagan ko na lang para sa grocery. Ay, magkakataon ko na ito. Makapag-diskarte naman ako nito. Baka mahirapan si Terseng sa pamamalengke. Samahan na lang ni Pipita. Baka may makalimutan pang bilhin si Terseng gaya nung una. Basta may listahan, sir. Wala akong makakalimutan. Maganda naman ang suggestion ni Papa Manang Tersing. Para hindi ka mahirapang magdala. Sinabi nyo wala akong magawa. Sa bagay, maganda rin naman kung kaming dalawa ni Pipita. May sasakatuparan ko ang aking plano. Ayos! Tawagin ko na siya.
Ay, madam, tatawagin ko na si Pipita. Baka kinakausap pa ang mga aso. Maganda rin kung dalawa na kayong pupunta sa syudad. Isa sa inyo ang mamamalengke at isa ang mag-grocery. Kahit ako na lang ang mamalingki, madam. Wala pang gaanong kakilala si Pipita doon. Baka bintahan siya ng mahal. Lalo kapag nagdamit ng damit mayaman. Pagkakamalan pa siyang mayaman, madam. Bakit kasi ako magsusuot ng magara? Palengke lang naman ang pupuntahan natin. Hindi na rin ako magpapaganda kasi dati na ako maganda. Makisabay na kayo sa mag-ama. Hindi pa sila nakakaalis. Maliligo muna ako, madam. O, ikaw, Pipita, hindi ka ba maliligo? Siyempre maliligo ako Ang init eh. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Oh, bakit ka nakasimangot dyan? Walang manliligaw sa'yo kung palagi kang ganyan. Kahit walang manligaw sa akin, Papa. Hindi ko kawalan yan. Bakit hindi mo ako gayahin? Laging masaya. Alam ko naman, Papa, na masayain kayo. Lalo na kapag nagbibilang kayo ng pera. Tumatawa pati tenga ninyo. Sinabi mo pa, dyan lang naman ako nasisiyahan kapag nakahawak ako ng pera. Pero alam nyo, Papa, Hmm. naiinis ako kay Manang Tersing. Ang tagal maligo. Kaya ayan tuloy. Naiwan silang dalawa ni Manang Pipita. Yan din ang ayaw ko sa kanya. Ang bagal kumilos, pero napakadaldal. Dapat sana nakisabay na sila sa atin. Kung hihintayin pa natin silang matapos, malilit na naman tayo. Tama kayo dyan. Iniwan ko pala kay Ate Pipita yung susi ng kotse ko. Sakaling mapaandar niya. Oh, bakit? Marunong bang magmaneho si Pipita? Iyon ang sabi niya sa akin. Kaya ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking sasakyan. Sana. Para hindi na sila mag-commute ni Tersing. Nakakaingit ka naman, Pipita. Mabuti ka pa, marunong kang magmaneho. Madali lang naman. Gusto mo turuan kitang magmanihaw? Sige nga, kapag may oras, ha? Turuan mo ako. Pero parang natatakot ako. Mabuti na lang, pinagkatiwala ni Madam April sa iyo ang kanyang kutse. Ang sabi sa akin, hindi daw mapaandar. Kaya sumabay na siya sa kanyang papa. Pero nung sinubukan kong paandarin, napaandar ko naman. Magaling kang driver, ah. Ganito na lang gawin natin. Para mabilis tayo at makauwi agad tayo. Ako na lang ang mag-grocery at ikaw naman ang mamamalingki. Sige, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, para mapapabilis nga tayo. Magkita na lang tayo sa isang kantin doon sa loob ng tindahan, ha? Huwag mo akong iwanan, ha? Di kapag sakaling mauna kang makatapos, di hintayin mo ako. Sige, maghintayan tayo doon. Sayang, hindi ko dala ang cellphone ko. Tatawagan ka sana, ha? Basta, hintayin mo na lang ako sa loob ng tindahan. Doon sa may malaking kantin. Isa lang naman ang kantin na malaki doon. Parang tamang-tama lang ang binigay sa akin ni Madam April na pang grocery, ah. Ang daming pinapabili. Baka kukulangin ako nito. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi yata ako makakadiskarte nito, ah. Ano kaya? Alam ko na. Hindi ko bibilhin yung iba. Tapos, sasabihin ko na si Pipita ang nag-grocery. Tama.
Para si Pipita ang mapagbibintangang ng kupit. Parang pagod na pagod kayo ah. Ah, Pinagpapawisan kang masyado, Tersing. ang sarap. Hindi ako makahinga. Masarap. Pero hindi ka makahinga. Ano ba ang sinasabi mo, Tersing? Ang sabi ko, pinapawisan ka at pagod na pagod. Ay, magsalita ka naman kasi, Pipita. Madam, pasensya na po kayo. Kaya medyo natagalan kami sa pamamalingki kasi nagmerienda pa kasi kami ni Pipita. Ang sarap ng pansit na may dinuguan. Kaya, ito, pinapawisan ako tuloy hanggang ngayon. Siya nga pala, madam. Doon sa binigay ninyo, may natirang 400 sa akin. Ano ba naman tong si Pipita? Sinabi pa niya. Tumawad kasi ako sa mga paninda nila, madam. Binigay ang presyo sa gusto ko, kaya may sobrang 400. Ang hina mo naman kasi, bakit hindi mo binili lahat? Oo nga naman, Pipita. Pero magaling kang mamalengke. Alam mo ang tumawad. Siyempre naman, madam. Ito pa ang sobra, Sa'yo na yan. Nakakahiya naman po. Malit na bagay lang yan. Siya nga pala. Saan kayo kumuha ng pinangmerienda ninyo? Ay, si Sir, Madam. Binigyan kami ng pangmerinda. Nanalo daw sa waiting. Paanong mananalo? Hindi naman siya tumataya ng wedding. Sige, magpahinga muna kayo. Tanghali na po, madam. Magluluto na ako ng pananghalian. Bahala ka. Papasok muna ako sa kwarto ko. Tawagin mo na lang ako kapag nakaluto ka na. Ikaw, Pipita. Ikaw muna ang bahala dito sa kusina. Pwede ba? Huwag mo akong istorbohin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, ayaw ko sa'yo. Nakakainis. Istorbo. Ang dami kong ginagawa eh. Talagang nang-aasar ito. Pati ba naman dito sa landline? Kaya tawagan pa ako. Teka nga, at bibigyan ko nga ito ng sampal. Buisit kang lalaki ka. Hindi ako mukhang pera. At kahit magparitoke ka pa, hindi na magbabago ang mukha mo. Pangit ka pa rin. Ano ba yung sinasabi mo, April? Pinipintasan mo akong ama mo? Ha? Ay, kayo pala, Papa. Pasensya na kayo. Akala ko yung manliligaw ko na pangit ang tumatawag sa akin. Bakit, Papa? Ay, may meeting ako malapit lang sa opisina ninyo. Gusto mo bang daanan kita dyan at sa restaurant na tayo mananghalian? Sige, Papa. Ay, nakatulog ako Napagod yata ako na malingki. Anong oras na ba? Ay, loko kong Pipitang yun. Hindi ako ginising. Oras na malaman ni Madam Lagrimas na hindi ko tinulungan si Pipita na nagluto. Lagot ako. Bakala na nga. Magdadahilan na lang ako. Ang galing mo, Ate Pipita. Napaandar mo ang kotse ko. Pinilit kong paandarin kanina, madam. Kasi kung wala kaming sasakyan, sigurado mahirapan kami ni Tersing na mamalingki. Okay naman, madam. Maraming salamat. Pwede ko nang gamitin bukas. Pero mas mabuti kung ipakita niyo sa magaling na mekaniko, madam. Mahirap na. Sige, tatawagan ko si Mario. Pero ang ayaw ko lang sa kanya ligawan niya ako. Naku, mahirap ang masyadong maganda
Sus, totoo ang sinabi mo, Madam April. Mahirap talaga ang maganda. Kagaya ko, ang akala nila sa akin, hindi ako katulong. Ate Pepita, papasok na ako ha. Kasi malakas ang hangin dito sa labas. Oh, Pipita, malakas daw ang hangin sa amin ni Madam. Samantalang din naman gumagalaw ang mga dahon ng puno. Hindi na gets ni Tirusing ang ibig sabihin ni Madam April. Kapapasok ko lang dito sa kwarto ko, Kamuto. Natatapos din naming mag-usap na kasama ng katulong, si Tirseng. Mabuti naman at may kasama ka dyan. Hindi ka gaanong mahirapan sa trabaho. Bakit? Ilan ba silang pinagsisilbihan nyo? Tatatlo lang sila. Oh, kumusta naman ang trabaho ninyo dyan? Walang problema dito sa garden. At saka, masisipag ang mga kasama ko ngayon. Pero kung minsan, hindi maiwasang magsilpon. Okay lang yan, Kamuto. Para malibang sila. Sige na, matutulog na ako. Bye-bye. Talagang kulang mga pinamili mo, Manang Tersing. Patingin nga ang resibo. Ay, wala nang maresibo, Madam. Naitapon na yata ni Pipita. Tanungin ko na lang mamaya. Oo, bukas na lang. Bakit siyang tatanungin mo? Hindi ba't ikaw ang naggrocery at siya ang namalengke? Ha? Hindi, Madam. Si Pipita. Kung ganon, tawagin mo si Manang Pipita at tatanungin ko siya. Madam, ayaw ko siyang isturbuhin kasi makapagalitan ako. Kasi nakita kong may kausap sa kwarto. Sa kwarto o sa cellphone? Ah. Sige, bukas ko na lang siya tatanungin. Lumabas ka na dito sa kwarto ko at matulog ka na rin. Opo, Madam. Bahala na si Pipita. Paano kasi? Sinabi niya na may sukli pa siya sa kanyang pinamalingki. Yun sana ang pinang-abono ko sa aking mga pinamili. Ikaw naman, Facundo. Nakikinig ako ng balita. Pinatay mo ang radyo. Nabibingi ako. Hindi ko makonsentrate ang ginagawa ko. Oh, anong balita ang pinapakinggan nyo? Yung naaksidente na nakamotor. Binangga daw ng truck at pinaghihinalaan na nakainom yung nakamotor. At yung driver naman ay nakadroga. Hinala lang. Wala namang sapat na ebidensya. May nagtitinda pa ba ng pinagbabawal na gamot? Yan ang sabi sa radyo. Para wala kang mabalitaan, Lagrimas, huwag ka nang makinig ng radyo. Para maaliw naman ako. Oh, maaliw ka ba? Kung ang pinapakinggan mo ay aksidente sa kalsada, Kahit sa cellphone, Papa, iyan din ang napapanood. Talamak na bentahan ng droga. Ay, Madam, wala akong alam dyan. Si Tirseng ang naggrocery. Hindi ako nakialam sa mga pinabili niyo sa kanya. Niloko ako ng Manang Tersing na yun, Manang Pipita. Baka naman nakalimutan niya lang ang mga ibang pinabibili niyo sa kanya. Paano niya makakalimutan? Nilista ko ang dapat niyang bilhin. Sinadya niya yatang hindi bilhin yung iba. Alam mo, Manang Pipita, noon pa man, napapansin kong medyo mahabang kanyang kamay. Ha? Madam, ano bang hindi niya nabili? May sobra akong 400 dito. Yun na lang ibibili ko. Hindi kasi kinuha ng mama niyo ang sukli.
Hayaan mo na. Ako na lang ang bibili. Uulitin pa niyang ginawa niyang ito. May kalalagyan na ang manang tersing na yon. Pareho tayong katulong. Magtulungan tayo. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak ng bawat isa sa atin. Oh, ano ba yung pinagsasabi mo, Pipita? Ikaw ang nag-grocery. Pero ako ang tinuturo mo. Ay, wala akong sinabi na ikaw ang nag-grocery. Ang sabi ko, baka pinakialaman mo ang binili ko. Uy, hindi ko ugali ang makialam ha. Tandaan mo yan, Tirseng. Matagal na ako dito, Pipita. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling ako? Mas lalong hindi ko magagawa yung iniisip mo, Tirseng. Nagtatanong lang naman ako. Huwag kang magalit. Huwag mo akong ngitian. Delikado yata ako ah. Baka alisin na akong katulong dito. Mag-iisang buwan ka na sa amin, Pipita. Ibinigay na ba ni Facundo ang sahod mo? Hindi pa po, madam. Siguro, ibibigay niya sa akin sa eksaktong araw. At saka si Ma'am April lang magpapasahod sa akin. Bakit iaasa kay April? Samantalang marami siyang pera. Nakita ko nga minsan, nagbibilang ng pera. Ang dami niyang binibilang, madam. Magaling magdiskarte. Pero kuripot. Yun na nga lang mga ilaw. Kung maaari, ayaw niyang ipaswitch. Mahal kasi ang kuryente, madam. Kailangang magtipid. Salamat sa tinimpla mong kape, Pipita. Nasaan si Tersing? Pumasok na sa kanyang kwarto, sir. Maagang natulog yon. Kaya pala may naririnig akong hilik. Akala ko may barko na dumaong sa kapatagan. Bakit po, sir? May pag-uutos ko ba kayo sa kanya? Ako na lang utusan niyo, sir. Wala akong ipag-uutos. Sige, matulog ka na rin. Bago ko pala makalimutan, bukas ng hapon may darating akong bisita. Magluto o gumawa ka ng sisig. Bibigyan kita ng pambili bukas ng umaga. Sige po, sir. Walang problema dyan. May nakalimutan pa pala akong sabihin sa'yo, Pipita. Tungkol sa sahod mo. Ano kaya kung ipunin muna natin at ipapautang ko sa mga tao? Huwag kang mag-alala. Kung malaki na o kaya'y naipon na ang interes, paghatian natin. O ano? Payag ka ba? Ano ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Madiskarting Buhay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!